Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa boses at tawang ito? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Si Sir Gavin, ang lodi ng milyon-milyong Pilipino pagdating sa tawanan, magagandang skits at nakakaaliw na pampamilyang vlogs. Pero kahapon, isang nakakabahalang balita ang gumulat sa kanyang mga taga-subaybay. Si Sir Gavin, dinala sa ospital. Sa likod ng mga tawa at saya na iniibigay niya sa atin araw-araw, may mabigat na palang pinagdadaanan si Sir Gavin. Ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkakaospital? At gaanong haba kabigat ang sakripisyo ng isang creator para lang mapanatiling masaya ang kanyang mga manunood? Alamin natin yan ngayon. Bago natin pag-usapan ang kanyang kalagayan, kilalanin muna natin kung gaano kalaki ang legacy na binuo ni Sir Gavin sa Philippine Internet community. Hindi biro ang narating niya. Sa kasalukuyan, mayroon siyang lagpas 8 million subscribers sa YouTube at napakalaking 18 million followers sa Facebook. Isa siya sa mga pinakapopular at pinakamalalaking digital creator sa bansa. Kilala si Sir Gavin sa kanyang mga relatable na family skits, pranks, at ang walang kapantay na chemistry niya sa kanyang buong pamilya at team. Para sa marami sa atin, bahagi na siya ng ating daily routine. Kapag pagod ka galing trabaho o eskwelahan, isang click lang sa video niya, paniguradong tanggal ang stress mo. Pero ang tanong na hindi natin na itatanong, paano naman ang stress niya? Kamakailan nga ay kumalat ang balitang isinugod sa hospital si Sir Gavin. At ayon sa mga ulat at impormasyon, ito ay bunga ng matinding stress at anxiety dahil sa dami ng kanyang iniisip. Maaaring isipin ng iba, ano namang kaiisipan yan? E sikat at mayaman naman na yan. Pero dito tayo nagkakamali. Si Sir Gavin ay may pinangangalaga ang daily content upload schedule. Ibig sabihin, bawat araw, kailangan mong may bago siyang video. Isipin mo yun. Araw-araw kailangan mong mag-isip ng nakakatawang script, mag-shoot, mag-edit, at mag-isip ng bago kung paano mo mapapasaya ang audience mo. Dumating na sa punto na kahit pagod na ang kanyang katawan at kahit pakiramdam niya ay ubus na ang mga ideya niya para sa content, pinipilit pa rin niyang magtuloy-tuloy. Bakit? Dahil iniisip niya ang kanyang buong pamilya at ang mga taong umaasa sa kanya. Ang bigat ng responsibilidad bilang breadwinner at leader ng kanyang team ang nagtulak sa kanya para i-push ang sarili niya sa limitasyon. At ang resulta ng matinding burnout na ito? Noong inatake siya, naging seryoso ang sitwasyon. Ayon sa detalye, nanigas ang buo niyang katawan at nakatirik ang kanyang mga mata. Isang napakakatatakot na senaryo para sa kanyang pamilya. Isang malinaw na senyas na sumasamo na ang kanyang katawan at isipan na tama na muna. Kailangan ko nang magpahinga. Sa ngayon, ang pinakamahalagang balita ay buhay at ligtas si Sir Gavin. Ngunit kailangan niyang unahin ang kanyang kalusugan. Napagdesisyonan muna na hindi muna siya sasama sa mga vlogs at bibigyan siya ng sapat na panahon para makapagpahinga at mag-recover. Isang napakalaking desisyon ito para sa isang creator na sanay na laging nasa harap ng kamera. Pero ito ang pinakatamang hakbang.
Ang utak ng tao ay parang makina rin. Kapag hindi mo pinatayan at pinalamig, talagang mag-o-overheat at masisira. Dito natin makikita na ang pagiging content creator ay hindi lang basta pindot ng kamera at tawa. Ito ay isang mental game. Ang pressure na maging consistent, ang takot na baka iwanan ng viewers, at ang responsibilidad sa pamilya. Lahat yan ay pwedeng maging lason sa mental health kung hindi mababalanse. Ang nangyari kay Sir Gavin ay isang malaking paalala para sa ating lahat, creators man o ordinaryong tao. Walang halaga ang yaman o kasikatan kung ang kapalit naman nito ay ang ating kalusugan. Ang stress at anxiety ay totoong kalaban at hindi ito dapat binabaliwala. Para sa mga kapwa natin content creators, okay lang magpahinga. Okay lang lumiban ng ilang araw kung ang kapalit naman nito ay ang kapayapaan ng iyong isip. Hindi kayo robot. At para naman sa ating mga solid na taga-subaybay ni Sir Gavin, ito ang panahon para iparamdam natin ang ating suporta. Hindi lang tayo dapat nandoon kapag pinatatawa niya tayo. Dapat nandoon din tayo para umunawa na yung siya naman ang nangangailangan ng space para mag-heal. Kayo mga papi, ano ang mensahe niyo para kay Sir Gavin? I-comment niyo yan sa ibaba.